eto na sa wakas mga kakwento. Galit na galit pa rin ang former world champion na si Stephen Fulton sa unang tumalo sa kanya na current undisputed super bantamweight world champion na si Naoya Inoue. Fulton gustong ilampaso si Inoue kung akyat na sa featherweight division. Pero Brandon Figueroa at Fulton mainit sa kanilang face-off sa kanilang press conference para sa kanilang nalalapit na inaabangang rematch. Parehong may mga matitinding mga banat sa isa't isa. Ito po galing mga kwentong balitang ibabagi ko sa inyo. Kaya tara, kwento na! Naikasan na ang rematch na ni Figueroa at ni Fulton ngayong February 1, 2025 naggaganapin sa Amerika. Kaya naman, ang press conference nila na nangyari noong November 20 sa Amerika ay naging kapanapanabik sa mga manonood dahil ang dalawa ay parehong mga desididong manalo. Sa ngayon mga kwento ay hawak ni Figueroa ang WBC o World Boxing Council Featherweight Belt dahil siya ay na-elevated sa panahong ang may hawak nito na si Ray Vargas ay naideklara na champion in recess. Kaya naman sa paparating na laban na Figueroa at Fulton ay World Championship fight na ito. Ayon kay Fulton, ang paparating na laban ay maaring magtapos ng ito sa 6 na mga rounds. Alam na niya kung ano ang magalawan nitong si Figueroa, kaya wawasakin na niya talaga ito at hindi na ito aabot pa ng desisyon. Kaya naman, nang narinig ito ni Figueroa ay kagad sinabi naman niya na kung tutuusin sa laban nila ni Fulton noon ay siya dapat ang panalo dahil kitang-kita naman na mas marami raw siya mga patama kaysa kay Fulton. Kaya sa kanilang muling pagharap ay gagawin lahat ni Figueroa para pabagsak niya itong si Fulton para ang laban ay hindi na aabot pa sa desisyon. Sinabi pa ni Figueroa na mas lalo pa siyang maging agresibo sa paparating na laban pero ipapanatili niya ang pagiging mahinahon. Kaya ang banat ni Figueroa ay hindi na talaga aabot pa sa desisyon ng laban. Kaya saan natin mga kwento na giyera kung giyera talaga ang matutungayan natin sa salpukan ng laing Mexicano kontra sa Amerikano. Samantala, hindi naman naiwasan ang katanungan at tungkol kay Inoue dahil ang dalawa ay parehong target na makaharap itong si Inoue. Kay Figueroa, gusto niya na makaharap itong si Inoue kahit pa sa Japan, nagaganapin ang laban o di kaya sa Amerika. At dahil hawak pa niya ngayon ang WBC Featherweight Belt, ito ay magiging pain ni Figueroa kay Inoue. Nakakasahan siya para si Inoue ay maging world champion sa Featherweight Division. Pero syempre mga kwento, hindi yan hayaan ni Fulton na si Figueroa ang magtatagumpay para makaharap itong si Inoue. Dahil para kay Fulton ay isang katuparan na ito para makabawi si Fulton dahil galit pa rin talaga siya kay Inoue na siya lang ang nakatalo nito at 2 belts pa kaagad ang binakla sa kanya at inalo pa siya via knockout. Kaya ayon kay Fulton, itong si Inoue lang talaga ang kanyang ultimate goal na makaharap muli. At dahil itong si Figueroa mga kwento ngayon ang nakaharang sa kanyang dadaanan ay talagang sasagasaan niya para maipagyanti niya ang pagkatalo niya kay Inoue. Mga kwento, sino man ang magtagumpay sa kanila, Fulton o Figueroa, ay maaaring i-welcome si Inoue kung aakyat na. Pero sa ngayon ay marami ang gusto makita ang Inoue kontra kay Figueroa dahil si Fulton ay tinalo na siya ni Naoya pero matibay na lang talaga sa dalawang mga kabalyero. Ikaw kakwento, pagtagumpay na kaya si Figueroa dito o di kaya si Fulton pa rin ang mananalo? At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo matapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Lorenzo Cabahog, kay kakwentong Lilibeth Pipito, kay kakwentong Pepito Abdon, at ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout siya dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.